Hindi pwede na yung dila na masama ay gamitin mo na magkaroon ng double standard o double purpose. Isang panlait, isang pangsinungaling, isang pandaraya, isang panluloko, isang pambobola, pagkatapos gagamitin mo sa pagpuri sa Diyos. Hindi po ganon. Ngayon, alamin natin sa ating pinag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, bakit nagkakaganito ang dila ng tao? Na siyang nakakahadlang ngayon, kung halimbawa tatawag ka sa Diyos, hadlang yon para huwag kang pakinggan ng Diyos. Dahil dun sa iyong masamang dila, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ba't kaya ang dila ng tao'y nagkakaganon? Pakinggan nyo sa 3:6. At ang dila'y isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila, na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dila'y pinagniningas ng impyerno. Meron mo palang kapangyarihang nagpapagalaw sa dila May impluensya na umi-impluensya sa dila. Ayon ho sa pagkakasabi ni Santiago, ang dila pinagniningas ng impyerno. Meron ho palang masamang umi-impluensya sa dila. Kumbaga sa gitara, may kumakalabit sa kwerdas. Wala ka nakitang gitarang mag-isang tumugtog. May kumakalabit doon. Ganon din yung dila, may kumakalabit. Para magmura, manloko, manlait, swindle, gumawa ng iba't ibang mga bagay. Alam po ba ninyo, mga kababayan, para inyo lang maintindihan kung gaano kaselan niyang pananalangin sa Diyos? Alam nyo ba yan dila na yan maraing nagagawang kalokohan? Akala kasi nung iba, ang pinakamasama ka sa tao ang kamay dahil pumapatay. Sabi naman nung iba, yung mata, kaya siya unang natutunaw pag namatay ang tao. Sabi, meron naman nagsasabi, ang pinakamasama raw, kay ganon, kay ganire. Sa Biblia, isa ho sa pinakamasasamang sangkap natin, yan dila 3:6 nga ulit. At ang dila'y isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila. O ang sanlibutan ng kasamaan. Napakarami yung kasamaan sa ating dila, sa dila ng tao. Kaya nga sabi ni Santiago yan dila, hindi napapaamo yan ng tao Mabuti pa yung hayop, yung ibon, yung umuusad, yung gumagapang. Napapaamo yun ng tao. Pero yung dila, hindi mapapaamo ng sino mang tao. Kaya nga pagka si Kristo tao, lalabas pati si Kristo, hindi niya kayang paamuin ng dila. Mali yun. Kayang paamuin ni Kristo ang dila. Pero tao, walang makapagpapaamo sa dila ng tao. Kapwa tao, wala ho. Sabi, ginaransya ng Biblia ay ang dila hindi napapaamo ng sino mang tao. Sino man Kaya pag ginawa mo si Kristo'y tao, pati si Kristo sa labas kasama rito